manahan sa papuri ng kanyang bayan. Kaya itiwala natin ang lahat sa kanya, ang ating tinig, ang ating buhay. Bigay niya yan, ibibigay at ibabalik natin sa Panginoon. Kaya muli po tayo ay manalangin, magtiwala sa Diyos sa umaging ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Lord. We give you praise to God. Lord, kulang bawat salita para ipaabot sa iyo kung gaano kami nagpapasalamat sa pag-iingat mo sa buhay na taglay namin, Panginoon. Lord, sinabi mo maging katulad kami ng agila. Kaya sa umaging ito, gawin mo kami, Panginoon, ng isang agila, pumapalaot, isinisigaw ang aming tinig sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Hayaan niyo ang aming mga puso, Panginoon. Lapagan ng iyong kapangyarihan. Lapagan ng iyong kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Alam namin ang umaga ito'y tagumpay. Dahil ikaw ang aming itataas at kami maibababa, Panginoon. Gamitin mo lang kaming kasangkapan, O Lord, sa bawat pagtugtugan, sa pag-aawitan, sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, dinggin niyo po ang umagang ito. At kami nananambitan sa iyong pangalan, sa iyong trono. Yanigin mo ang iglesyang ito, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Itinitiwala na namin ang magandang umaga, pagpapala, pag-asa na lagi mong ibinibigay sa amin. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin, pagsamo, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yung sama-samang papuri, palakpak, sumigaw sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! We acknowledge your presence, O God. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Basagin mo ang lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, Jesus! Jesus, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Sa pangapong malakas na palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang maulan po na umaga sa ating lahat. Nagagalak po kami na makasama kayo ngayong umaga at salamat sa inyong buhay dahil bagamat ang ating panahon ay hindi ganun ka maganda. Babaliktaran natin. Ang panahon ay napakaganda. Narito kayo at nagbigay ng oras para sa ating Diyos. Bago po tayo umawit, no, sinabi na po ng ating opening prayer ni Pastora Nona about yung Agila. And that's our first song today. And sabi dito sa Isaiah chapter 40, verse 31, sino pong nakakaalam ng verse na to? Sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Sabi dito, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kaya sa umagang ito, ang lahat ng nagagalak at pinagkalooban ng panibagong sigla ng ating Diyos, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon at palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos.
worship you in this place, Lord. Salamat sa panibagong siglaw, Diyos. Patuloy po natin itong ideklara at pagsigawan ang kalakasan ng ating Diyos. Tatakbong di mahahapon, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Takbo, tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nas. For the last time, tatakbo, ngunit di mahapon, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng akin lang, iilan lang for every voices. Ako'y pailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagkakarin. O Diyos, purihin tulad ng akin lang ng may panibagong sigla. Ako'y akin lang, pailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagkakarin. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Amen! Tunay nga po na napakabanad nating lahat at lahat tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil sa kabila po ng mga nararanasan natin, andito tayo ngayon, sama-sama na nagpupuri sa Lord. At walang tigil na papapurihan siya. Kaya sama-sama po nating awitin, tuloy-tuloy ang awit. Amen! Umuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itula. Binalot ng dilim ang langit, tinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang
itumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala mo'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang pisig mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukas ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang paglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalayan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit. Minsan pawitin natin, tuloy ang awit. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalayan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So worship you in this place, oh God. Ikaw lang ang siyang tangi naming kailangan, O Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat paghakbang, sa bawat paghinga, Panginoon. Tanging Ikaw ang aming kailangan, O Diyos. Kaya patuloy kaming aawit sa iyo, patuloy magbibigay ng papuri sa iyo, dahil Ikaw ay karapat-dapat na Diyos. Kaya ko bang ibigay ang mahal kung sa sarili hindi
Ikaw ang tanging Tunay nga, Panginoon, na napakasarap maranasan ang pag-ibig mo. Tunay nga, O Diyos, na sa presensya mo may kapayapaan, may kapahingahan. Kaya walang ibang gagawin, Panginoon, ang pusong ito, kundi ang patuloy kang hanapin. At ang tanging panalangin namin, O Lord God, is laging manatili sa'yo. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyo, lilim, nang masumpungan ka sa dakong lilim. Thank you, Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Oh, mananatili sa iyo, lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyo, lilim, nang masumpungan ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyo, lilim, at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyo, lilim, nang masumpungan ka sa dakong lilim. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay.
bless your holy name in this place, O God. Tanging sa iyong pangalan lamang, Panginoon, ang maitataas, O Diyos, ang madadakila, Panginoon, sa umagang ito. Tuloy, O Diyos, na paparangalan ka namin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan, buong puso at buong lakas. Because that's what you deserve this morning, Lord. It's what you deserve this morning. We thank you for your presence, O God. We thank you, Jesus. For the last time, voices only, every voices will sing and honor the Lord with our breath from our lungs. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Once again, ang papuri ko tanging sa'yo. Patuloy kang mangusap ng malaya sa bawat puso ng iyong mga anak at busugin mo kami, O Diyos, ng iyong kapahayagan. Hindi kami uuwi na hindi pinagpala, Panginoon, kundi tatanggapin namin, O Diyos, ang iyong mabiyayang pabor at ang mga aral mo, O Diyos, na magpapatatag sa aming lahat. Luwalhatiin ka sa umagang ito sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name, O God. We praise your name. Thank you, Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, yung pinakamatunog na palakpak at papuri para sa ating Diyos na buhay. You deserve all the highest glory, adoration and honor, O God. We worship you, King of Kings and Lord of Lords, the living God, the creator of heaven and earth, the maker of our lives. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Salamat po sa ating Diyos. Iyo pong kamayan at batiin ang iyong katabi at sabihin mo sa Kanya, naggagalak ako na ikaw ay aking kasamang nagpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Ang bawat isa po ba ay nakahanda ng makinig ng salita ng ating Panginoon? Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Amen. Ang mga bata po ba ay aakyat sa taas? Sige po, ang mga bata natin ay pwede na pong umakyat sa taas para po sa kanilang Sunday school. Praise the Lord. Amen. Praise God.
Okay na po ba tayo sa ating kinauupuan? Amen. Sige. Ang lahat po ng gustong mag-restroom ay bibigyan ko po kayo ng 1 minuto. At pagkatapos ng at lahat ng yan ay tayo po ay manatili na at sama-sama tayong makinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. So habang hinihintay po natin ang ating mga kapatid sa kanila pong pagpunta sa restroom ay mag-a-announce lang po ng kaunti. Sa lahat ng core servants ay resume po ang ating mentoring mamaya. Core mentoring. Ngiti-ngiti yung aking anak. Ayaw mo ba? Ayun, alisin mo yung ubong na yan, Jaja. Ayan. And purihin ang Diyos dahil naniniwala ako na nagpapatuloy at patuloy pang iigting, patuloy pang yung ma-reinforce ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na patuloy na mag-alab sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa Lord sa umagang ito sa pagbabalik ng pamilyang Nemo para maglingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And we praise and worship the name of Jesus through your lives and ministry. Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Lord. Yan. Kung hindi nyo po na itatanong, ang mga anak ni Pastora Maribel po ay kasabayan po natin yan sa Christ is Living Fellowship. Ayan. And praise God dahil may tamang panahon si Lord sa bawat buhay natin. At hindi niya sasayangin or hindi niya pahihintulutang masayang ang mabuting bagay na pinasimulan niya sa buhay natin. And God will continue to pursue His wonderful plan and purpose sa buhay natin. Hindi lamang para tayo ay maligtas, kundi para tayo ay mauwi sa paglilingkod sa Kanya at patuloy na pagkilala at pagpapakatatag sa pananampalataya na nakapundasyon sa salita ng ating Panginoon. Yun naman po ang ating mission and vision. Ang hanapin ng mga hindi pa nakakatagpo ang ating Panginoong Jesus at yan ang Great Commission ni Lord to seek the lost and make disciples of Christ. And then, ang kasunod nun ay hindi mananatiling nakaupo. Because every one of us, meron tayong gifts sa Lord. At darating ang panahon na ang gift na yan ay hahanapin sa atin ng Diyos kung anong ginawa natin dyan. Kasi sa Biblia ay merong binigyan ng talent na 1, 2, tama ba? O 3? 2? Tama? 3? Tulungan niyo ako maalala. Tapos yung 1, 5. Yung 5, kinalakal niya, naging 10. Yung pangalawa, kinalakal niya, dumoble din. Pero yung huli na iisang binigay, natakot. Sabi niya, kasi pamalupit kayong amo. Baka malustay ko, pagalitan ninyo ako. At hindi natuwa ang master. Ano po? Kaya sabi, kung ano yung meron siya, kinuha sa kanya at pinamigay doon sa meron na. Kasi hindi niya to, hindi niya ginamit. So, yun ang parable of the talents, na ang lahat ng meron tayo kaloob ng Diyos, and we will give an account sa Lord. Mananagot tayo sa Diyos sa talentong binigay sa atin if we will not use it for the glory of God. Amen po ba? Kaya ang lahat ng mga binigyan ng mga talento, binigyan ng mga gift, ay dapat natin tong ipaubaya sa Diyos at ipagamit sa Panginoon upang siya ang mapapurihan. Dahil 2 lang po ang pwedeng umangkin yan. Ang isang tunay na may-ari at ang isang nag-aanyong gustong umangkin na maging kanya. Yun yung si Satanas. So ipaubaya natin sa tunay na may-ari. Amen? Sa ating Diyos na buhay. At wag po nating ipagamit sa dyablo. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ngayong umaga po, last time tayo po ay nag-aral ng patungkol sa financial na aspeto ng ating buhay. Amen? Naniniwala ako na ang ating buhay, lahat ng aspeto nito ay sa Diyos.
Dahil ang iniligtas sa atin ng Panginoon ay espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ang sasamba sa Kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. At so kapag ang buong pagkatao mo ay sumasamba sa Diyos, kasama doon ang finances mo. Nasasamba sa Panginoon. So I hope na yun ay hindi lamang good last Sunday, kundi mula nung Sunday hanggang sa pagbabalik ni Lord, ay nakaukit na yon sa ating puso. Amen po ba? Ang dating matipid sa Diyos ay hindi na po magtitipid, kundi magtatapat. Amen po ba? Dahil walang nagtapat na pinabayaan. Lahat ng nagtapat sa Diyos ay pinagpala. Amen po. If we want promotion, if we want increase, if we want blessing, if we want favor, be faithful to the Lord. Amen po? Yan lang. Amen. So ngayon naman po, ang ituturo sa atin ng Panginoon ay ang kahalagahan ng ating deklarasyon. Okay. At ito syempre ay magtatagumpay tayo kapag ito ay naiugat sa tamang puno. Amen po. At meron akong key verse na gustong talakayin, pero babasahin natin ang iba pang bahagi nito sa chapter 4. Naligaw ako. Chapter 4, verse 20. Yan. So, I hope nandyan na yan. Ayan. So, tignan natin kung paano natin ito magagawa. Pero gusto kong basahin muna natin yung key verse natin, Tin, doon sa 23, if I'm not mistaken. Sa Proverbs chapter 4, verse 23. Ang sabi niya po rito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen? Sa ibang salin, i-check ko dito sa akin. Sa verse 23, sa 23 sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Jalay, can you still remember yung, in the abundance of your heart, your mouth speak. Pa-type nga sa Google, anak. Alam nyo na ang may edad, hindi matandaan ang address. Ayan. So, gusto po ba natin na maging okay lahat ang buhay natin? Naniniwala ako na ang buhay na nasa Diyos ay may kaayusan. Hindi pwedeng buhay na magulo sa Diyos, di ba? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya aayusin niya ang buhay natin. Maaring magtanong tayo, bakit may gulo pa din? At bakit magulo pa din? Kung maayos tayong namumuhay sa harapan ng Diyos at may gulo pa din, hindi na natin yun problema. Ibig sabihin, kung magulo man ang sitwasyon, situit na ang isip at puso natin hindi magulo. Hello? Naiintindihan po ba natin? Baka kasi magtampo tayo sa Diyos dahil sumusunod naman ako sa iyo, naglilingkod naman ako, nananalangin, sumasamba, pero ba't parang magulo pa din? Kapatid, dito sa sanlibutan, normal lang na magulo. Tama po ba? Aware po ba tayo din? Sa langit lang po maayos. Pero dito sa sanlibutan, talagang magulo. Pero sa gitna ng kaguluhan, may Diyos ng kaayusan. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung gulo sa paligid, normal. So when we say normal, wala tayong magagawa. That's natural. Pero may magagawa. Sa buhay natin, malaki ang magagawa ng Diyos na tayo ayusin. Ayusin yung isip natin, ayusin yung point of view natin, yung pananaw natin sa buhay, ayusin yung kalagayan ng puso natin. Kasi kahit magulo, kung maayos ang puso mo, hindi ka tatalunin ng kaguluhan sa kapaligiran mo.
Amen po ba? Kaya nga, kahit na anong bigat ng pagsubok, ikaw ay nakangiti pa rin. Opo. At nagagawa mo pa rin sumamba, sumigaw, pumalakpak, sumayaw, at tumalon para sa kapurihan ng Panginoon. At hindi mo sinasabi sa Kanyang, hindi ako makapuri kasi may problema ako. Amen. Hindi natin sasabihin sa Lord na, depressed ako ngayon, na may anxiety ako. Ayan, parang gusto mo angkinin lahat ng negatibo. At idadahilan natin yun sa Diyos na hindi tayo makasamba. Kailan ka pa pwede sumamba sa langit? Walang kabalisahan doon, walang problema. Doon gusto mo na ba? Dito sa lupa talagang natural ang problema, kaya dito pa lang ay ipaayos na natin sa Diyos ang ating puso para maganda ang takbo ng ating buhay, araw-araw, buong maghapon, may kapanatagan, may kapayapaan. At mangyayari yun kung alam natin saan natin ipupundasyon ang ating pananampalataya. Although doon sa New Testament ay napakaliwanag na ipundasyon natin ito sa pamamagitan ng Word of God. And it's the same way sa Old Testament ay tatalakayin natin na napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen. Nakita na po ba natin, Tin, kung saan nakalagay? Saan siya? Meron siya sa New Testament. Meron siya sa sa Old. Ayan na, sige. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana at kabutihan. Wait, meron talaga yung sinabi kong mismo. Wait lang po Hindi po Old Testament po. In the abundance of your heart. Yun mismo, yung nakalagay. Wait lang po Hanapin lang natin. Your mouth speak. Nakita nyo? Luke 6:45. Talagang sa 6:45 yung lumalabas. Okay. So balik na tayo doon. So, ibig sabihin, kung babasahin natin yan, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana at, offspring of vipers, how can, ano yan? Ayan, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. Sabi niya, same to, no? Same ba to? Oo, English lang. Matthew to. Ang version ni Matthew, sakto, na, hawig sila, pero ito yung eksaktong word na hinahanap ko. Na kung ano daw yung bumabalong sa puso ng tao, yun ang nasa salita niya. So malalaman mo, kapag ang tao ay bitter, laging may hugot. Oo. Pag bitter ang tao, at kahit mga psychologist, alam nila yan na kung ano yung upbringing, kung ano yung, may mga experiences tayo in the past na po pwedeng mag-found ng kung ano tayo ngayon. Tapos, kung bitter ang past life natin, nagiging bitter tayo hanggang ngayon. But when we came to know Jesus, dapat yung bitterness na yon ay pinawi na ng pag-ibig ni Kristo. Oo, kasi sabi, love conquers all. Mga kapatid, tandaan niyo po ito kasi ang magpapapait at magpapalungkot ng buhay ng tao ay yung kinikip nating mga grudge, yung mga grudges sa loob, yung mga basura sa loob ng puso natin. Sabi, ang issues ng buhay nanggagaling sa puso. So kung magkikip tayo dyan ng mga sama ng loob, mga tampo, hinampo, mga experience na hindi maganda, sabi ni Apostol Pablo, forgetting what lies behind. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kasi wala na yung magagawa pa ngayong kasalukuyan dahil moving forward tayo. Ano man ang nangyari ng nakaraan, let those gone be bygone, sabi? Tama ba? Ano ba naman ito mga Let bygone be bygone, sabi. Ang nakaraan ay nakaraan na,
hinahayaan mo na, tapos na. Pwede sabi mo sa katabi mo, tapos na. O, diba? Kahit po sa anong klaseng relationship pag nagbabali ka ng mga nakaraang pagkakamali, doon nagsisimula yung away. Minsan pa nga yung mag-asawa na naging girlfriend mo, naging boyfriend mo. Di ba? Pag binalikan nila, dinitali nila yung mamaya mag-aaway na kahit nakaganda-ganda ng dialogue. Bakit hindi nila lang pag-usapan yung kasalukuyan yung nararamdaman na kung nagmamahalan kayo at ang Diyos ang pundasyon ninyo at kung ano ang gagawin yung papuri sa Panginoon. And never look back to what happened na before, forgetting what lies behind. Kailangan ang mga grudges sa heart natin ay we learn to surrender. Isuko na natin yan sa Panginoon, ilatag na natin yan lahat. Patawarin na natin ang ating mga sarili. Patawarin na natin ang mga kapwa natin. Hello? Sino nakaka-relate? Patawarin natin una sarili natin, patawarin natin ating kapwa, kalimutan ang mga hindi magagandang nangyayari, mag-move forward tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi katulad ng sabi natin kanina, na minsan kinakatwiranan pa ng tao ang kanyang sarili Joke lang. Joke lang. Pero sabi din nila, joke are half meant. Kasi hindi mo maiisip kung hindi mo naramdaman. So ibig sabihin, lahat ng sinasabi natin, whether we like it or yes, talagang nanggagaling sa puso. When you say, I love you, mahal mo. Kapag asar ka. Tama po ba? Pag naiinis ka, nanggagaling yun sa puso. At hindi mo mamamalayan ay binibitawan ng iyong bibig. Lahat ng uri ng pananalita nanggagaling sa loob ng puso. Yun yung emosyon natin. Ulitin ko. Kaya minsan, halata mo, na-assess ng isang tao ang kanyang kapwa kapag bitter siya sa buhay kasi wala siyang nakikitang maganda. Para bang nagagandahan ka pero siya hindi. Ang ganda niya, no? Tapos sasabi niya, kaya lang, may ganun may kasamang pride yata yun. Amen? O kaya, nagiging negative, yung negative yung testimony. Hindi yung patotoo mo mismo sa sarili mo, yung deklarasyon, yung pananalita. Hindi siya, sabi nga ng Panginoon sikapin daw natin na sa bawat pananalita natin ay mapagpala ang nakikinig. Kanya nga, kapag ang isang Kristiyano ay dumadanas ng trials and suffering sa kanyang buhay, baliktarin mo ang iyong confession kasi ang mga deklarasyon natin, alam natin na there is power in our declaration. Yung bawat salitang sinasabi natin ay may kapangyarihan. Kanya halimbawa, wala ka ng pera ay huwag mong ipagdiinan na wala kang pera. Kundi ang sabihin mo'y marami akong pera. Hello? Hindi ako makapag-ikapo, wala akong pera. Ay talagang hanggang pagdating ni Lord, baka di ka na makapag-ikapo. Hindi ako makapag-offering, wala akong pera. Huwag ganun mga kapatid. Baka mawalan ka. Meron tayong kakilalang ganyan Laging sabi, walang pera, walang pera. Masakit nga lang ang naging paraan ni Lord, pero maginhawa naman na ang kanyang kalagayan sa langit ngayon. Lagi niyang sinasabi, wala siyang pera. Siguro ang kanyang motibo ay mag-ipon para sa kanyang sarili, kaso hindi na niya pinakinabangan ang kanyang naipon. Daang-daang libo ang naipon, pero hindi na niya napakinabangan. Pero lagi niya sinasabi, walang pera. Yan. Sabi mo sa katabi mo, mag-iingat ka. Pero masarap na ang kalagayan ng ngayon sa langit. Di bale, yung naipon niya, napakinabangan naman ng kanyang pamilya.
Kaya mga kapatid, ingatan natin ating puso. Paano kaya natin yung magagawa mga kapatid? Tandaan po natin lahat ng sinasalita natin nanggagaling sa puso natin. Dahil ang puso natin ay puno ng buhay. Literally and spiritually. Pag ang puso ang bumigay, physical, wala na ang magagawa ang katawan ng tao. Pag ang puso ang nagkaproblema. Totoo po ba yun? It's the same way sa spiritual nating buhay. Kung anong nararamdaman natin, tapos sabayan natin ng deklara, naku, delikado ang ating kaluluwa. Kaya mag-iingat po tayo. Di ba po, turo ng ating Panginoong Hesus, kapag may umaaway sa atin, huwag nating awayin? Sabi, pag binato ka ng, ano kasabihan ng salibatan? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Meron daw pong palaman na ladies' choice na nakabote. Mas masakit yun Wag pong ganun. Sabi mo sa katabi mo po, wag pong ganun. O ano pong ibig sabihin nun? Pag binato ka ng masasakit, or pag ginawan ka ng masasakit, wag mong gantihan. Amen? Wag mong gantihan ng masakit din. Wag mo isipin na lugi ka at hindi ka kailanman padadaig. Sino ang mga matatapang? Di ba? Sino yung mga maldita dito? Ayan. Naku. Delikado. Sige po, sino po ang mga maldita? Di ba po? Pero nung makilala natin ang Panginoon, bila tayo nahiya, Apo yung mga nagtaas ng kamay. Very good. Thank you for admitting pag-amin na maldita. Nakataas din yung kamay ko Kaya hindi ako, hindi kayo nag-iisa. Siyempre, bunso, pinalaking spoiled. Mga klase ko nung araw sa high school, ayaw akong katabi. Titignan ko lang yung Slam notebook. Slam notebook pa Kinukuha nila, inaagaw kasi ayaw nila akong papirmahin dahil maldita po ako. Super. Kahit kaya kong tuwirin ang baluktot at kaya kong baluktutin ang tuwid. Sabi nga sa akin ng mga kasama daw nag-attorney ako. Kasi with all conviction, talagang kahit alam mo sa sarili mong tama ka pero mamaliin kita. Ganun po ang aking kalagayan nung ako'y bata pa. May fine ang mga walang medyas, ang mga walang sapatos sa school. Ang hindi naka-ID, ang hindi naka-complete uniform. Anong gagawin ko po? Mahirap lang po kami. So wala akong pangkumpleto sa hinihingi na requirements. So lagi akong may 25 cents na lista. Abay, bandang dulo, malaki na utang ko. Ginulpidigulat ko yung secretary. Sabi ko, huwag mo akong gagawa ng kwento. Di ko babayaran yan. Sabi niya, sinungaling ka, hindi totoo yan. Sabi niya, ano sinungaling? Totoo to. Hindi, sinungaling ka. Di tumigil siya. Kasi siya may may modo. Ako bastos. Di tigil siya. Kasi mapapahiya na po siya. Sinisigawan ko na. Defense mechanism ng walang pera. Di ba po? Di lang po ako sa loob ng bahay maldita hanggang labas. Ipaglalaban ko ang katwiran ko, hindi ako patatalo sa katwiranan. Pag inaaway mo ako, pag hindi mo ako inimik, walang masakit sa akin. Kahit hindi mo ako kausapin ng mahabang panahon, wala akong pake. Basta ang conviction ko, ang tinatayo ko sa sarili ko, ako tama. Kahit ako yung mali. Alam niyo po, pero nakakilala ko 6 years old. Siyempre, immature pa po yan Not unless na makarinig ka ng Word of God, doon ka pa lang po magsisimulang mabago. Hanggang sa, nung ako'y nasa kabataan ayan na, okay na. Nakakaintindi na ako ng salita ng Diyos. Unti-unti yung mga kaklase ko, nagbibigay na ng Slam notebook. Nagpapapirma na sila. Gusto na nila akong katabi sa upuan. Samantalang dati pag umupo ako, tayo agad. Para akong, hindi ko alam kung mabawa ko o ano. Pero dahil yun sa masama akong pag-uugali. At pati teacher kong buntis ay inaway ko.
Paano naman po kasi, tumayo ako para kumuha ng i-check na papel. Rinding-rindi na kasi ako po sa kakakumpira nila na yung ate mo ang ganda, yung ate mo ang talino, yung ate mo... At least ate ko, kayo hindi nyo kaano-ano. Diba? Nanay po ni Angel, yung sa kanlungan. Ayan. Sila nagsisiksikan sa harapan niya pag nagpa-practice siya ng greatest love of all. Nagsisiksik. Ang kapal po ng fans sa harap. Sabi ko po sa isip ko, kayo siksikan, hirap. Sa bahay kasama ko yan. Proud ako pa sa kanya, kahit nilalait nila ako. Isang araw, sabi ng teacher, tumayo ako, kumuha ako ng i-check na papel. Teacher ba naman buntis, naglilihi, 3 months? Sabi sa akin, Mary Jane, sabi niyang ganun. Tayo ka na tayo. Buti pa yung ate mo. Mabait na, matalino pa. Sabi mo naman, masama yun. Hindi tama yun. Tama, mali ba yun? Tama? Tama ba yun? Ipahiya ako sa harapan ng mga klase ko, kukuha lang. Mali. Di ko matanggap, mga kapatid. Pinigil ko dahil alam kong masama ang lumaban sa matanda. Ang problema, yung katawan ko ayaw papigil. Gumanon yung mga kamay ko sa upuan. Tak! Sabi ko sa kanya, hindi naman mama. Sabi ko, kumuha lang ako ng papel para i-check. Siguro hindi niya matanggap. Yung estudyante niya sumagot sa kanya. Maya-maya nanahimik po siya sa mesa. Maya-maya po nag-walk out. Di na nagturo. Sabi ng mga klase ko, lagot ka. Sabi, baka makunan yun, uy, buntis yun. Sabi ko, wala akong pake. Tapang ko na po. Kasi napahiya na po ako sa harapan ng kaklase. Una sa lahat, pinahiya niya ako. Pangalawa, pinahiya ko sarili ko. Basta sobra po ang ego. Kaya hindi ko tinatanggap ang mali ko. Kaya sabi ko, wala akong pake. Wala akong ginagawa masama, pero pinahiya niya ako. Alam niyo po, second year ako noon. 4th year na po nung batiin ko siya. Sa, ano ba yung baccalaureate mass? Yung graduation kasi, medyo nagmamature na ako sa pananampalataya, so nakukonsensya na ako. Opo, kapag nasasalubong ko, iniiwasan ako. Sasabi ko, good morning, ma'am. Siya mimik, ma'am, may I help you? Ayaw. Wala akong magagawa, ayaw, hindi pa siya hilom. Pero nung 4th year, ayun po, sa baccalaureate mass, niyakap na niya ako. Tapos sabi niya sa akin, huli na ang lahat. Kasi wala na po akong subject sa kanya. Pero okay lang, at least napatawad niya ako. Amen. Only when you come to know Jesus na mahihiya ka na pala sa sarili mo, sabi ko si Lord, sabi ko, Philippians chapter 2, verse 4, ano? Bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at namuhay siya bilang isang alipin. Naging masunurin hanggang kamatayan sa krus para sa kapakanan nating mga makukulit. Kaya paalala sa mga maldita. Amen? Alam niyo yung kamalditahan natin, dadalhin tayo sa impyerno pag di tayo nagbago. Gusto niyo ba yon? Kasi si Jesus Christ ang may karapatan na humusga ng lahat, pero hindi niya tayo hinusgahan. Kundi tayo ay kanyang tinanggap at minahal at tinubos at binayaran ng ating kamalditahan o kasamaan, kasalanan. Kaya nung makilala ko ang Panginoon, bagamat siya'y Diyos, pero hindi siya nagmalaki, bagkus ihinandog pa niya ang buhay niya at tinubos niya tayo, nahiya ako sa sarili ko bigla. Sabi ko, ay nakakahiya yung ginawa ko, wala pala akong karapatang maging ganun. Siya nga anak ng Diyos, siya ay Diyos, pero nagpakumbaba ako ay isang maruming basahan ang sabi ng Bible sa atin, tapos ang yabang natin, tumangkad lang tayo ng konti, gumanda lang tayo ng konti, tumalino lang tayo ng konti, yumaman lang tayo ng konti, nagkaroon lang tayo ng konti, iba na ang ating aura. Hello, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen? Kaya matuto tayong magpakumbaba, mga kapatid. Amen po. Kaya pakatatandaan natin na alagaan ang ating puso. So balikan natin yung ating verse sa Proverbs dahil napakaganda po nun. Dito natin paano makikitang alagaan ang ating puso dahil eto, tandaan po natin na bawat lumalabas sa labi natin ay nanggagaling dito.
Kaya kailangan yung puso natin, spiritual heart natin, alagaan natin. Paano kaya? Tignan natin. Sabi niya dito sa verse 20 ng Proverbs, aking anak, ayan o, tignan mo si Zek, bata pa, no! No, mommy, no! Di ba po? Makapangyarihan. Bait yan eh. Di ba bait ka? Sabi niya, aking anak, salita ko ay pakinggan. Pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sige, tuloy-tuloy lang, nak. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos daw po, once na narinig natin, huwag nating baliwalain. Tago natin dito sa puso natin. Para yung word of God na yun ang mamalagi sa puso, para yun ang lumabas sa ating bibig. Okay. Alam niyo po ba na ang puno ng buhay ay ang salita ng Diyos? Hello? Ang puno ng ating buhay ay word of God. Kaya dapat yun po yung ipakain natin sa ating emosyon para ang lumabas ay buhay. Kasi kung ipapakain mo dyan ay social media, malalaswa, ay sigurado malaswa din ang mga salita. May mga ganito ba dito? May mga kabataan bang ganon? Huwag po tayong ganon. Hindi po ganon ang Kristiyano. Hindi dapat bastos at hindi dapat malaswang magsalita ang isang Kristiyano. Lalo na sa mga kabataan na laging nakababad sa social media. Napakalakas po ng influence ng social media. Akala natin lahat ng napapanood natin ay legal. Akala natin lahat ng napapanood natin ay pwedeng i-adapt, pwedeng gayahin. Pero kung ikay kabataang Kristiyano o adult na Kristiyano, kahit bata man, kabataan o adult na Kristiyano, dapat marunong tayong mag-filter ng ating mga pinanonood. Kung hindi nakakalugod sa Diyos, tigilan natin. Hello? See to it na ang mga pinanonood natin ay maiimpluwensyahan ang ating puso na maging mabuting lingkod ni Kristo. Amen po ba? Opo. Para ang ating confession ay mabuti. Sabi niya, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. See? Yung wisdom na galing sa salita ng Diyos ay nagbibigay ito ng kalusugan. Ano sabi niya doon? Ng kalusugan at kagalingan. Di ba, Pastora Maribel? Ano po? Apo. Lahat po tayo. We declare the word of God. Tayo ay lalaya at gagaling. Amen po. Gagaling ang iyong bulsa. Gagaling ang iyong emosyon. Gagaling ang iyong physical na katawan. Gagaling ang lahat dahil ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. At siya ang nagpapalaya sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya, huwag tayong magtaka sa ating mga nararanasan. Baka mamaya bunga yan ng mga salita natin. Huwag mo sasabihin kasi joke. Kasi si Lord hindi nagjo-joke. Nung sinami niyang, in the abundance of your heart, your mouth speak, and life and death are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa dila. Sabi niyang ganun. Hindi siya nagbibiro. Yun ang katotohanan ng kanyang salita. Tapos babarubalin natin. Tapos saka natin sasabihin, joke lang. Kaya yung buhay natin, naging joke. Tama po ba? Opo. Kaya mag-iingat po tayo. Tuloy natin, nak. Sa verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo, tinataglay. Ingatan daw natin ang ating puso. Physical, spiritual. Amen. Ano bang dapat pag-aalaga sa puso? E di, kumain tayo ng maayos. Opo, sama-sama po tayong sumunod sa Panginoon. Ako, kapag hindi ako kumain ng maayos, eto, nakita nyo, simula ng preaching, nakakapit lang ako sa pulpito. Hindi ako nalabas. Nahihilo po ako. Literal kong nararanasan yung vertigo.
Kaya ako'y nakakapit sa pulpito. Bakit? Malamang baka 83 na po yung aking timbang. Lahat ng, napakasarap naman po kasi ng tinapay, favorite ko po. Lagi available na pagkain sa taas, tinapay. Napakasarap din ng kanin, pag sinangag. Tapos walang gulay, ang available, manok, tuyo. Lahat bawal sa high blood. Tingnan niyo po, nagpipreach ako very light. Hindi ako makasigaw. Kahit gusto ko. Hindi ko alam kung nagsuswelling yung mata ko. Kung mapula siya dyan sa paningin ninyo. Pero, mabuti ang Diyos. At hindi po siya magpapabaya. Amen. Hindi po pwedeng igupo tayo ng hilo o ano paman. Magpapagamit tayo sa Lord. Amen. Kaya, mabuti pa, sama-sama tayong magsimula. Oo. Sama-sama tayong magsimula, mga kapatid. Ang bawal sana'y bawal. Sabi, ingatan ang puso, dahil yan ang bukal ng buhay. The same way sa ating spiritual na puso. Ingatan natin to. Mapapansin mo na malusog ang puso kung ang sinasabi mo ay malusog. Mabuti. Pwede po bang magpahubog ang lahat? Hello? Sino po dito ang nagsasalita ng walang ingat? Todo pasa, sige lang, tapos sasabihin, joke lang. Pwede ba yun sa Lord? Hindi naman sinabi ng Lord na, pwede naman, sabi, a merry heart doeth good like a medicine, kaya ang joke, okay lang. Kung magpapatawa ka lang, yung joke na may justice, hindi yung i-joke mo yung buhay mo. Amen po ba? So dapat ang isang Kristiyano pala, matutong mag-assess sa buhay natin dahil seryoso po ito na ang buhay natin ay nakasalalay sa puso natin. Na ang sabi, kung anong sinasabi mo, yun ang issue mo sa puso mo. So kung panay kapaitan ang sinasabi mo, kung wala kang nakikitang maganda, puro negatibo, ibig sabihin yun ang laman ng puso mo. Sana po lahat magpatuwid. Lahat po tayo, sama-samang magpatuwid sa Panginoon. At huwag nating katwiranan ng sarili natin. Dahil wala tayong may kakatwiran sa harapan ng Diyos. Pagdating natin sa langit, di natin pwede sabihin, Lord, nagjo-joke lang naman ako ng mga oras na yon. Pero sasabihin ni Lord, hindi ako nagjo-joke. Nagjo-joke ka, anak, pero ang salita ko, hindi nagjo-joke. Nung sinabi ko, in the abundance of your heart, your mouth speak, and life and death are in the power of the tongue, sinabi ko yon para sundin mo, hindi para i-joke mo. Nakakaunawa po ba tayong lahat? So pwede po bang wag na tayong makipagkatwiranan sa salita ng Diyos? Stop saying joke lang. Kasi ang salita ng Diyos, hindi joke yan. Pag sinabi niyang ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa dila, totoo yun. At pag sinabi niyang lahat ng lumalabas sa bibig ng gagaling sa loob, totoo yun. Salita ng Diyos yun. Huwag nating likuin, huwag nating i-revise. At bigyan ng sarili nating interpretasyon na gusto nating interpretasyon. When God says life and death are in the power of the tongue and in the abundance of your heart, your mouth speak, that's the truth. At ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. At ang sino man na sa Kanya, dadaan sa Kanya ang maliligtas. So kung dadaanan natin ang sarili nating katotohanan, di tayo maliligtas. Kaya sa katotohanan tayo ng salita ng Diyos, dumaan at huwag nating lilihisin ang katotohanan ng Diyos. Amen po ba? So can we declare and speak blessing, life? Ang ideklara natin buhay, ang ideklara natin mainam, mabuti, nakakapagpala, nakakapagpalakas, nakaka-encourage.
Yes, there are discouragement surrounds us. Maraming mga nakakadismaya, maraming nakakapanghina, maraming legit na pwede tayong magwala. Hello? Sasabihin natin sa sarili natin, may katwiran ako para magwala, may katwiran, may dahilan ako para magalit, maasar, maganon. Pero wala tayong may kakatwiran sa Diyos. Sapagkat lagi lang tayong tatapatan ng pangre-rebuke ng Word of God. Pag may kabigatan, may kapahingahan ang Diyos. Pag may kalungkutan, may kagalakan ang Panginoon. Pag may problema, may solusyon ang Diyos. Pag may suffering, may Diyos. Come unto me. Sabi ng preaching ni Pastora noon na last Thursday, come unto me all ye that are heavy laden, I will give you rest. Kung napapagal tayo sa ating sitwasyon at sa ating kalagayan, lumapit tayo sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na mauna siya palagi sa buhay natin araw-araw. Hello? Yun ang dahilan kung bakit nakita ko po yung frame na pinaprint ko kay Champ dahil ang ganda. May gumawa kasi tayo ng coffee bar. Yeah, Starbucks. May nilagay ako doon na naka-frame na, all I want every day is a cup of coffee and a heart full of Jesus. Sabi ko kay Princess, maliktad ah. Kaya inuna niya yung kape bago si Jesus. Magkakape muna ako, Lord, bago ako manalangin. Ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na siya ang lagi nating unahin para ma-align tayo agad. Dahil ang taong naka-align, ang buhay sa Lord, walang makikita niya ang negatibo pero hindi siya nun kakapanaigan. Sabi, ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Ang taong masaya, sabi nga ni Pastora Nona, ang taong masaya, karamihan dyan yung mga in love. Ipalipat mo ang bundok, ililipat niyan. Totoo po ba yun? Ay, kahit utusan mo na utusan yan. Nung wala pang boyfriend, girlfriend yan, mainitin ang ulo. Nung na-in love, masayahin na. Hindi rin? May sumagot? Hindi rin? Eh di lalo na kapag kay Lord ka na in love, ano po? Eh di bawat sandali ng buhay mo ay inspired ka na. Kahit anong suliranin at problema, hindi mo na yung pinapansin kasi alam mo na meron kang Jesus Christ na nagmamahal sa'yo. At ang masarap pa dito, ang Jesus Christ na nagmamahal sa'yo, ay binigay na niya ang lahat kasama ng kanyang buhay at pati ang langit na bayan ay ipinangako niya at ang pangakong yun ay hindi mapapako, mangyayari po yun. Amen po ba? As long na ikay nangahawakan sa pangako ng Panginoon. At ang masarap pa doon, lahat ng problema natin, siya ang lulutas. Lahat ng kabigatan natin, siya ang ating kagaanan. Lahat ng kailangan natin, siya ang magkakaloob. Iyan man ay financial, physical na kailangan, material na kailangan, realidad na kailangan, o kalooban, inner na kailangan, sagot lahat ni Lord yan. Pati battle mo, pati pakikibaka mo, si Lord ang haharap. Pati mga tinuturing kang kaaway, si Lord ang magtatanggol. Ano po? Kasi total, alam ko naman mga Kristiyano, hindi nagtuturing ng kaaway. Kaaway ko yun. Parang hindi magandang pakinggan sa isang Kristiyano. Yung mga tinuturing kang kaaway, ang Diyos ang kanilang makakaharap. So ano pang, kaya nga sinabi niya, the Lord is my shepherd, ang Diyos ang aking patnubay, siya ang aking pastol, at hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, hindi ako magkukulang. Dahil lahat ng kailangan ko, sagot ng Diyos. Amen. Pati mga bagay na hindi ko alam na kailangan ko, alam ni Lord. Eh ano pa nga hanapin natin pala? Ano pa pala ati po problemahin? Kung kailangan natin ng kagalingan, ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Ang Diyos ang ating freedom, siya ang ating kalayaan. Kaya pala sabi niya, ang buhay Kristiyano masayang tunay. Laging nakangiti, laging payapa, laging panatag. Kaya mga kapatid, tindigan natin ang ating kalagayan bilang isang Kristiyano. So, ibig sabihin pala, pagkamulat pa lang natin sa umaga, inspired na tayo. Masaya na tayo. Sabi niya, wow, thank you, Lord. Bagong umaga.
may bagong buhay. And then, magpe-pray ka na, magde-devotion ka na. Pagkatapos mong pray, mag-devotion, kahit ano na makita mo, di ka na iinit ang ulo, yung labi mo, parang, kumbaga nasanay ka na, babakuranan na natin, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord, ang daming kalat, ang saya-saya, di ba ba? Ang daming hugasin, nakakatuwa ang aking mga kasama sa buhay, napakasisipag talaga nila, salamat sa Diyos, ang kanilang mga pinagkapihan, ay hindi iniiwan sa lababo, puri ng Diyos, pagdating nila sa lababo, napakakinis na po, at iiwan din po nilang makinis. Purihin ka o Diyos habang hinuhugasan mo yung mga kalat na iniwan nila. Diba po? Lord, salamat po. Ipanalangin po ninyo, humaba pa ang buhay na mga gumagalaw sa kusina. Lord, salamat sa extension ng buhay para magampanan ko pa ang mga hugasing ito. Amen? Thank you, Lord. Kasi kahit na siguro nagsasabi ka ng gano'n, salamat Lord, daming hugasin. Lord, salamat. Alam na nila yon. Tama po ba? Baka subukan ko nga ulit ibalik yung gano'n. Baka sakali makakonsensya na po. Kaya siguro mas magaan po yun, no? Daming Lord, thank you Lord sa blessing. Pag naiisip mo, wala nang laman yung wallet ko, Lord, thank you Lord sa blessing. Alam niyo po, yung kapatid naming isa, alam ni Ate Anite, ano kasi yun outspoken, pagdating sa kanyang faith. Kaya nga nagkakanlungan Kasi talagang hindi na mapipigilan nun yung deklarasyon, magdeklara. Napakabait ng apo ko talaga. Dalaga pa ako noon. Ay, hindi. Nandun na si Nico. Ano, tawag dito? Pag nagdeklara yun, kahit na walang laman yung bigasan, sinasabi niya, Lord, salamat sa punong bigasan. Yung mga grocery, Lord, salamat sa punong-punong grocery. Yung ref, Lord, salamat. Yung wallet, salamat. Ayan. Siguro, tulong din yung mentoring ng kanyang pastor at yun ay ninong ko po, ninong namin. Na kahit wala, sasabi niya madami. Pagkas kinamusta mo yun, kamusta po, pastor? Lagi lang sasagot, tagumpay. Wala kang maririnig doon na negative, Alam ni Jaja at Tintin yan. Lagi lang positibo ang deklarasyon nun. Maganda yung ganun kasi talagang yun ang mangyayari. Sabi nga, confess what you want to possess. Kung ang mga anak nyo pinag-aalala nyo na, sinasabi nyo na, naku, baka hindi makatapos. Naku, kapatid, wag mong papasukin yung negatibong ganun sa isip mo na hindi makatapos kasi kung anong kinakatakutan mo, madalas yun yung nangyayari. Kaya kapag may kinakatakutan ka, magdeklara ka na, Lord, salamat po. Kung anong gusto mong mangyari, Lord, salamat po na hindi matatapos ang taong ito. Yung dinideklara ni nanay, lalabas ang aking anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi ni Ate Ann, thank you, Lord, na ang buhay ko ay pinagaling mo na at gagamitin mo hanggang sa muli mong pagbabalik. At ang kanser na yan ay wala na, patay na, wasak na, walang kapangyarihan sa ating mga katawan in the mighty name of Jesus. Na ang kahirapan ay hindi ako hihiwalay kay Kristo at hindi ko dadanasin ng magdahop dahil dakila, buhay at mayaman ang aking Diyos. Na ang mga kabigatang ito'y dadaan lang pero tataglayin ko ang kalakasan at kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Kaya sa pagkagising mo pa lang sa umaga ay binabakuran mo na ang iyong pamilya. God, I thank you for this morning. Learn to declare when you pray. Tumindig tayo sa ating kalagayan. Kunin mo ang susi. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko sa inyo ang kapangyarihan na alinmang pakawalan nyo sa lupa ay pakakawalan sa langit. Na alinmang igapos nyo sa lupa, igagapos sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan para itapakan at wasakin at igupo ang mga kutan ng diablo. Great exploits. Ang susi na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanig sa inyo. This has been the journey thread upon by God's people in the Jesus Christ Saves Global Outreach community. The pathways were never easy and the challenges were limiting.
But JCSGO has triumphed it all for 40 years with God's faithfulness. Bakuranan ng ating pamilya, ng panalangin, Established in simbahan ng lahat, ang komunidad natin, ang bansa natin, ang bansa ng ating Panginoon, ang Israel, ang buong mundo ay ating bakuranan ng panalangin. Yun po ang maging laman ng ating labi. Bakit? Salita ito ng Diyos. At walang taong mapapahamak kung ang Word of God, iingatan natin sa puso natin. Huwag lang yung mga thoughts ng mga crushes natin, mga kabataan, ano? Sino dito may mga crush na? May mga nanliligaw na? Huwag lang yun ang inaabangan natin bawat umaga. Kung nag-hi, good morning, kumain ka na ba? Amen? Kundi, nagpupunta tayo sa church para makinig ng salita ng Diyos at matuto sa salita ng Diyos at itago natin yung salita ng Diyos sa ating puso at atin niyang ipamuhay. Amen po ba? Mga bagay na di natin kaya ni Lord. Kaya bantayan daw natin ang ating puso. Amen po? Amen. Mabagal ang pagtanda ng taong masiyahin. Opo. Amen po? Mabilis tumanda ang magagalitin. Kaya pagtabihin nyo kami ni ate, mukha ako mas matanda. Kasi talagang nature ko po yung masungit. Ewan ko po. Pero si Lord ang bahala. Nagmana po kasi ako kay Kesh. Apo. Kaya ang aking mga mahal sa buhay at mga kasama sa tahanan ay patuloy akong humingi ng paumanhin at humihingi ng inyong mahaba pang pasensya kasi siguro dala ng aking, yung kumukulong dugo, yung high blood ba tawag doon? Yan. Kaya bahala po kayong magpasensya aking hangganan at ipanalangin niyo po ako na lukuban ako ng Diyos ng kalmadong mga blood pressure. Amen. Praise God. Ano po? I thank you po. I love you po. I love you more. Praise the Lord. Salamat po, nanay. Thank you po. Salamat po. Ayan. Kailangan po ng mga pastor yan. Ang mga panalangin ng mga kapatiran. Amen? Kasi ang mga pastor ay tao. Opo. Kaya maraming salamat po. Ayun, mga kapatid, sa tandaan po natin, ang sabi niya doon, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Tapusin natin hanggang 2017. At dito na po tayo magtatapos. Sabi niya po sa 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ayan. Yung salitang bastos, iwasan natin. At salitang hindi totoo ay ating iwasan. Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Hello po. Okay. Next po. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Always look dun sa goal. Ano yun? Jesus Christ. Andun, taglay niya yung banner ng tagumpay. Okay lang. Di kita minamadali. Sabi, basta makarating ka lang dito sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Okay. And then, teka anak, tama ba? Nabasa ko na ba lahat? Sige, 26. Siya sa atin mong, palaging, sa 25 nak, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Doon sa langit na bayan. Amen? Sino ang gusto ng langit na bayan at buhay na walang hanggan? Eto na, 26. Siyasatin mong mabuti ang landas ng kalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. So ibig sabihin, wag ka sige ng sige.
Tiyakin mo na ang nilalakaran mo ay tama. Na ito ay daan ni Lord. Amen po. Gustong umunlad, kung ano-anong daan ang tutatahakin. Kapatid, wag. Mas masaya ang lumakad sa daan ng Diyos kasi pagpapalain ka na, may kapanatagan ka pa. Last verse. Huwag kang liliko, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So get rid, abstain. Lumayo tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa kalikuan, sa mali. Diretso lang. Magpalagay tayo sa Diyos ng bukado parang kabayo para di na tayo matukso ng mga bagay sa sanlibutan. Huwag tayong makipagkompormiso. Don't compromise sa mundo. Huwag tayong makisawsaw sa sanlibutan. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Dito lang tayo kay Lord kasi nandito yung buhay na walang hanggan. Huwag niyo sabihin, boring naman ka dyan. Boring pag di mo gusto. Pero pag naintindihan mo na ito yung totoong buhay, doon ang boring. Sino po nakaranas nun? Yung dati parang masaya tayo sa sanlibutan, pero nung makilala natin ang Panginoon, ayaw na natin sa mundo. Tama po ba? Pakiramdaman natin sarili natin kung gusto pa natin sa sanlibutan, kilandin pa natin si Jesus. Baka hindi pa natin siya lubos na kilala. Amen? Okay. Kaya ang sabi niya doon, huwag daw tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Meaning, huwag tayong yung pag kinalabit ng diablo, sama. Pag kinalabit ng tukso, sama. Huwag po, matuto tayong humindi. Maging tapat tayo, maging faithful tayo kay Lord. Amen? Huwag po tayong sasama kay Satanas. Amen po ba? Huwag po tayong padadaya sa kanyang mga alok. Amen. Kaya payo sa lahat ng mga kapatiran, ingatan natin ang ating puso. At malalaman mo yan kung iniingatan mo ang puso mo sa iyong sinasabi. Huwag tayong masyadong mabilis magsalita. O, ibig sabihin, pag naisip mo pa, sinasabi mo na agad. Huwag tayo masyadong, sabihin mo sa katabi mo, masyadong madaldal. Huwag ka masyadong madaldal. Ikakapahamak mo yan. Totoo ba yun? Pag madaldal, napapahamak? Apa. Karamihan sa madaldal, napapahamak. Okay? Enjoy natin ang ating season ngayon. Meaning yung estado ng ating buhay, kasama natin si Lord kahit saan, kahit kailan, kahit anong pagkakataon, kasama mo si Lord at hindi ka niya pababayaan. Paalala sa mga kabataan, uulit-ulitin namin tong ipapangaral palagi-lagi kasi kailangan nating magpaalala palagi. Ano po? Okay, magmamadali. Okay? Like ko sinasabi dito, hiniram natin tong litanyang to pero exaggerate natin. Ang nagmamadali, pinakapangit. Huwag tayong magmamadali. Ano po? Mga girls, huwag kayong naghahanap ng boyfriend. Ihahatid kayo ng Diyos sa tamang panahon. Kayo namang mga lalaki, huwag kayong kolekta ng kolekta. Yung sinasabing select, collect and collect until you select, sabi. Alam niyo po ba na bawat babae na iniugnay ninyo sa sarili ninyo ay pananagutan ninyo sa Diyos. Kaya, ang believe lang tayo sa mga, wag namang protektahan kayo ni Lord. Mga behave ang mga boys. Mga behave. Yung mga girls ang mga ganun. Pero si Lord ang bahala sa mga kababaihan natin na mga kabataan. Okay? Huwag pa rin natin kakalimutan ang mga lumang kaugalian ng isang babaeng Pilipina. Hayaan mong ang Diyos ang maghatid sa iyo. Huwag mong ihahatid ang sarili mo. Baka sa maling tao mo maihatid. Tas bandang huli, tumitingala ka na lang sa mga litrato ng mga natapos at ikaw ay hindi natapos dahil doon sa pagmamadali. Nakikinig ba kayo mga kabataan? Nakikinig po ba tayo?
Si Nicole na pinakatahimik. Nicole, baka mamaya ikaw pinakaunang mag-asawa. In Jesus' name. Okay. So, tandaan po natin yan mga kapatid. Ano po? Tayo po'y mga Kristiyano, kaya dapat na tayo'y sumunod sa salita ng Diyos, makikita ng mga witnesses na maayos ang buhay natin dahil si Lord ang ating sinusunod. Amen po? Amen. So, again, ingatan natin ang puso natin, ang mga deklarasyon natin, ingatan po natin. At ang ideklara natin buhay, ang ideklara natin positibo, ang ideklara natin salita ng Diyos at hindi po yung mga nakakapanghina. Amen po? Sabi, the just shall live by faith. Ang matuwid sa harapan ng Diyos, mabubuhay sa pananalig. Wala kang pera, manalig kang marami, kaya sabihin mo marami. Ikaw ay nananampalataya, kaya kahit marami kang utang, sasabihin mo, Lord, salamat, binayaran mo ang aking mga utang. Pero magbayad ka para makabayad. Sabi mo, Lord, ikaw magkakaloob ng pambayad. Tatapusin mo na ang mga utang na ito at palalayain mo ako at matutupad sa buhay ko ang sinasabi mong hindi na kami ang mangungutang, kundi kami ang magpapautang. Praise the Lord! Kaya salamat po sa ating Diyos. Ang bawat isa ay tumayo at manalangin po tayo, magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nakikita mo po ang mga anak mo, ang bawat mga kapatid na narito. Ang bawat isa po sa atin mga kapatid ay umamin sa Panginoon. This is our time and chance to say, forgive me, Lord. Panginoon, in behalf of your people in this church, Lord, buong puso po kami nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa mga salita mo na ipinaalala mo sa amin sa umagang ito. Ibinababa po namin ang aming mga sarili, lalo na po ang aming puso. Patawarin mo kami sa mga maling salita na aming nabitawan. Patawarin mo kami sa mga bagay na hindi mo kinalugdan, lalo na po sa aming mga deklarasyon, sa aming behavior, sa aming attitude, Panginoon, towards ourselves, towards our fellow men, and towards the heaven, the throne of God. Sinabi mo na kung ano man ang aming ginawa, salita man, isip, o gawa, laban sa aming kapwa, sa iyo namin unang ginagawa. Kaya kung nakakapagsalita kami against sa aming kapwa, sa iyo kami unang nagsasalita. Patawarin mo kami. Inaamin namin to, tinatanggap namin to sa aming mga sarili. Wala pong maitatago sa iyo. Lahat kami, O Diyos, ay transparent sa iyong harapan. Alam mo ang kasuluk-sulukan at kailaliman ng aming puso, ng aming kaluluwa. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, palayain mo kami sa araw na ito. At upang, Lord, simula sa oras na ito hanggang sa muli mong pagbabalik ay madatnan mo kami na naka-align ang aming buong pagkatao sa iyong dakilang harapan, sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan, sa iyong puso, Panginoon. Lord, align us with your righteousness, Lord. Hallelujah. Create in us a clean heart, a pure heart, a compassionate heart, a gracious heart, a merciful heart, Panginoon. Kagaya ng kung ano ang ibinigay mo sa amin, ay amin din pong gawin sa aming kapwa. Tulungan mo kami, O Diyos, na ma-realize, ikonbikta mo kami, Panginoon, sa bawat pananalita na hindi mo nais at hindi mo kinalulugdan, na kung saan ikaw ay aming nasasaling, ikaw ay aming nasasaktan sa kahit anong paraan man, sa loob man ng simbahan, sa labas, sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan. Lord, pagharian mo kami, kumbiktahin mo kami, at patawarin mo kami sa umagang ito. Maging sa mga kapatiran naming nanonood at maaabot ng live na ito. God, we pray for each and every one of us. Lahat po kami, O Diyos, ay iyong hubugin. Iyo mo kaming kumbiktahin. Iyo mo kami, O Diyos, pagharian. Ang dila na ito ay, Panginoon, pagharian mo. Ang sabi mo sa iyong salita, ang labi na pinagbubukalan ng pagpupuri ay hindi maaaring bukalan din ng panunungayaw.
Kundi, O Diyos, palayain mo kami sa bagay na ito sapagkat ang tubig tabang at tubig alat ay hindi pwedeng maghalo. Kaya hayaan mo na ang tinig at labing ito na ginagamit namin upang sumigaw ng purihin ka, O Diyos, hallelujah, ay manatiling ganon ang gamit at hindi po para manungayaw sa aming kapwa, Panginoon. Teach us, Lord, not to humiliate anyone. Turuan mo kami na wag maliitin ng sino man. Turuan mo kami, O Diyos, na wag husgahan ng sino man. Turuan mo kami, O Diyos, na wag lumait ng kahit na sino, Panginoon. Kundi, O Diyos, maisip namin na ang labing ito ay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Lord, salamat po. Salamat po. Patuloy mo kaming paalalahanan bawat sandali upang ang aming pong labi ay aming maingatan at ang aming puso ay patuloy mong pagharian. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi kang mauna at laging ikaw ang maghari sa amin at ang mga inaalala namin, kailangan idaragdag mo lahat sa amin. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa umagang ito at ang lahat, O Diyos, ng aming pinag-aralan ay manatili sa amin pong puso. Salamat po, Diyos. Ikaw ang umaruga sa iyong iglesia, Panginoon. Luwalating ka, purihin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pumalakpak po ng the best na palakpak ang lahat ng pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tawagin na po natin ang ating kapatid para po sa pangunguna sa ating tithes and offering, Pastora Maribel. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yung palakpak po na para sa Diyos na buhay. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nabusog? Amen. Tayo ay patuloy na pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Kaya deserve po ng Diyos na tayo naman po ay maging pagpapala sa Kanya. Amen? Yung ma-please natin ng Diyos sa ating mga buhay. Dalhin ko po kayo sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 33. Nasabi po rito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Amen. Bilang pag-una po sa kaharian at katwiran ng Diyos, sinasabi po sa aklat ng Malakay na dalhin daw po natin yung buong ikapo natin at mga handog. Amen po ba? Upang sa templo, meron daw pong magamit. So tayo po ang gagamitin ng Diyos upang matugunan ang lahat ng pangailangan ng Kanyang templo. Amen po ba? Amen, mga minamahal na kapatid. And I believe, willing po tayong magpagamit sa Diyos. Amen? Dahil po ang Diyos ay ang siyang source ng lahat ng ating kailangan. Sabi po roon "And all these things shall be added unto us." Pero patuloy po tayong ini-encourage ng salita ng Panginoon na hindi lamang po tayo mag-after doon sa pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kasi whether we like it or not ibibless tayo ng Lord as long na sinisik natin siya, inuuna natin ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang kalooban. Amen po. Higit na mamutawi po sa atin o kapanabikan natin, i-desire ng puso natin na ma-please ang Diyos. Mag-glorify ang Diyos. Amen? Ng lahat-lahat patungkol sa ating buhay, including our finances. Amen po ba, mga kapatid? Masarap pong magpagamit sa Diyos. Amen po. At ang bawat isa po sa atin ay patuloy na gagamitin ng Panginoon para sa katugunan po ng lahat ng pangailangan ng Kanyang templo. Amen po. Magiging extension po tayo
ng biyaya ng Diyos for the need of His temple. Amen po mga kapatid, sa mga trabaho na inintrust po sa atin ng Diyos, patuloy po natin niyang ipasakop sa kaharian at katuwiran ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Ama, sa oras na ito, dakilang Diyos. Lord, kaming magkakapatid na narito sa iyong harapan, na patuloy mong pinagpala sa iyong mayaman kapahayagan from your words, Lord God. Salamat po, Lord, na sa oras na ito, ang bawat isa ay patuloy na nagagalak, Panginoon. Inspired by your word, Father God, na patuloy na makasunod sa iyong kalooban, O Diyos. Thank you, Lord, nang bawat isa ay likhaan mo ng puso na patuloy na nagdi-desire na ma-please ka, ma-glorify ka, ma-honor ka, Panginoon, from our finances, Lord. Mula sa mga trabaho na ipinagkatiwala mo sa bawat anak mo, dakilang Diyos, hayaan mo nga po na patuloy kang mapagpala, patuloy kang maitaas, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa bahaging ito, O Diyos, na kung saan, Panginoon, patuloy kaming maghahandog, magtatapat sa aming mga ikapo at offering, Panginoon, i-bless mo po, O Diyos, ang iyong mga anak. I-bless mo po ang lahat, Panginoon, ng kanilang mga pinagkakakitaan, O God. And we don't need to worry about, Panginoon, sa lahat ng aming needs, O God, sapagkat ipagkakaloob mo ito sa amin. Idaragdag mo na lamang ito sa amin, Panginoon. Above all things, O God, hallelujah. Salamat po. We desire to worship you, to honor you, and to please you sa buhay namin. And that is, O God, ipasakop sa iyo ang lahat, everything about our lives, O God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Ito po ang aming mga samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo na lamang po ay magtungo dito po sa harapan at ihatid po natin ng buong galak ang ating mga ikapo at handog sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kapahayagan, sa kanyang biyaya at sa pinagpalang araw po na ito. Amen. Patuloy po ba nating nadarama ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Thank you, Lord. At ayan. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating sunod na bahagi at tinadaw pong itutuloy-tuloy sa Planting the Seed Project. Amen. Ayan. So, atin pong ini-encourage ang bawat isa na tayo po ay huwag maghinawa at patuloy na buong pusong magtanim sa ubasan ng Panginoon. Amen. Nais ko pong basahin sa kanila ang verse na ito to continually encourage us sa atin pong ginagawa sa planting the seed natin. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19 or 18, sabi dyan,
Ito po ay sabi ni Apostle Paul sa Church of Philippos or Philippi. Sabi po niya, I have received a full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. At sabi po dito, they are fragrant offering and an acceptable sacrifice pleasing to God. Sabi po sa Tagalog, ang mga handog daw po natin ay, sabi dito, ang mga alay ay katanggap-tanggap, mabangong handog sa Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. So ang atin pong mga patuloy na itinatanim sa ubasan ng Panginoon financially ay hindi lang basta binitawan natin, but it served as a pleasing aroma to the throne of God. Amen. Yan pong mga binibitawan nating pananalapi, it honors the name of the Lord. Amen. Kaya patuloy po natin na ihatid ang ating mga pananim. Amen po ba? Amen. Sama-sama po nating bigyang lugod ang trono ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga tinatangkilik. Ayan. Handa na po ba tayong magtanim? Amen. Sige po, atin pong patuloy na kunin, amen, ang ating mga pinakamainam na binhi, amen, our worship to God in the area of our finances, at atin pong idideklara na ang atin pong battle cry sa bahaging ito. Sige po, tayo po yung magsitayo. Thank you, Lord. And as we do this, patuloy na maging puro sa ating puso that we're doing this to honor the name of God. Because God is so worthy ng lahat po ng meron tayo. Amen. Hallelujah. Sige po, sa Tagalog, atin pong itaas ang ating mga pananim. Hallelujah. Sabay-sabay po natin ideklara sa Tagalog. 1, 2, 3, go! Sapagkat ngayon ang panahon upang itanim ang binhing magdadala sa akin sa masaganang ani mula sa Diyos Ama ngayong taong 2025. Hallelujah. Sa Tagalog pa rin po. Pangalawang ulit. 1, 2, 3, go! Sapagkat ngayon ang panahon upang itanim ang binhing magdadala sa akin sa masaganang ani mula sa Diyos Ama ngayong taong 2025. Hallelujah, Lord. Ayan, tulad ng ating napag-aralan, let's continue to confess and declare this word of God. Amen. Hallelujah, Lord. Sa English version po, in 3, 2, 1, go! For now is the time to plant the seed that will brought me into the bountiful harvest from God in the year of 2025. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating damhin ang katapatan ng Panginoon for the last time. 1, 2, 3, go! For now is the time to plant the seed that will brought me into the bountiful harvest from God in the year of 2025. Tayo po'y manalangin. Salamat, salamat o Diyos sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O God. Lord, sa patuloy po naming pagtatanim, salamat Lord sa puso na patuloy mong pinagyayaman sa amin, Lord God. Pinauumapaw mo ang generous heart sa buhay ng mga anak mo, O Diyos. Father God in heaven, may you continue to be pleased, Lord, sa mga handog naming ito, sa mga pananim ito, O Diyos. Patuloy na magdulot ng karangalan, Panginoon, at kaluguran sa iyong pangalan lamang po, O Diyos namin, Amang Banal. Lord, patuloy kami nakikipagkaisa sa mga prayer requests, Lord. We continue to release, O God, your abounding favor, Lord God, your blessing, Panginoon, ang bukas na kalangitan sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, ang mga pananim na ito ay hindi kailanman masisira o maagaw ng kaaway, bagkos patuloy mo pong pagpapalain, Panginoon, at pagyayabungin
Panginoon. Yamang ito ay itinanim namin sa mainam na taniman sa iyong gawain, O Diyos. Salamat po ng marami, Lord God. All glory belongs to you alone. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Atin na pong ihatid ng buong sigla ang atin pong mga seed that will continue honor the name of God. Thank you, Lord. Ayan. Amen. At mamaya po, announcement din po, mamaya po ang discipleship po ng mga DC Wave 1, 3 to 4:30 po. Ayan. Ngayon po, para po sa ating benediction, atin pong tinatawagan ng ating junior pastor, Pastor Nico Andrew Borse. Thank you, Lord. Hello po, ayan. Sige po, tayo po muling magsitayo. Tayo po manalangin. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa napakasarap na presensya mo, Panginoon, na ipinaranas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na lagi pong nagre-remind sa amin, Panginoon, kung paano po kami makakasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ang mga salita mo ay baunin po namin sa buong isang linggong darating, Lord God. Proteksyonan mo po ang aming puso at isip mula sa lalang ng kaaway, Panginoon. At Lord, next week, pagtapos ng buong isang linggo, Panginoon, sa muli naming pagkikita-kita, lahat kami ay magdideklara muli ng katagumpayan na ginawa mo sa amin sa nakalipas na isang linggo. Lord, we thank you. Sa buong isang linggo, Lord, na lumipas, inaalala po namin, Lord, yung kalamidad na dumaan po sa amin this week, Lord God. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Salamat sa proteksyon. Salamat sa pag-iingat mo sa iyong mga anak. Buong GFPCC ay safe, Lord God. Marami pong salamat. At Lord God, inaalala po namin yung mga nasalanta ng baha, ng bagyong ito, Panginoon. We pray for them, Lord. We pray na ang pangyayaring ito, Panginoon, ay hindi magsanhi, Panginoon, para sisihin ka namin or mag-question sa pagka-Diyos mo sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord, ang mga pagsubok ng buhay, ang mga bagay na ito, ang magpa-realize sa amin, Panginoon, upang manumbalik sa iyo, Panginoon. Ang mga bagay na ito ay pinahihintulutan mo, Ama, hindi para kami ay pahirapan, Panginoon, kundi turuan kami, Panginoon, na umasa sa iyo, na hindi namin kaya ang buhay, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we are your children, Lord Jesus, and we will declare, Lord God, that you are our Lord and Savior, Jesus Christ. You will never leave us nor forsake us, Lord Jesus. Maraming salamat po. We pray for our Pastora Mary Jane Borse, Lord God. Salamat po sa pagpapala sa bawat aspeto ng aming buhay. Leaders, workers, members, Lord God, na hindi mananatiling membro, kundi mga minister, Panginoon. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa buong isang linggong darating. Sa iyo po namin binabalik, Lord God, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you po, mga kapatid. Magkita-kita po ulit tayo next week, 9:30 a.m. Ayan, mga kapatid, at pwede na po tayong magbatian, magkamayan. Ayan, at to God be the glory. Hello po, mahilingan lang po yung lahat. May request lang po yung isang kaibigan na church natin na anniversary po nila. Nangingi po sila ng video greetings. So, anyayaan ko po lahat, pwede po ba tayo dito sa harap lahat? Tapos kukuhanan lang po tayo ng video na mabilisan lang.